Ayo, good morning mga kaspat. So update tayo dito sa ating kotse. At matagal-tagal din tayong hindi nakakapag-upload. Yeah! Ayun ang aking anak. At ito yung ating unit. Yan. So ngayon mga kaspat, papalitan natin yung coolant niya. Kasi yung coolant na nakalagay dito, ano siya may tubig at may coolant. Ito pure coolant na. Teka lang. Ayan. Pure coolant. Papalitan natin. I-washing natin yung coolant nito. Tapos, ito, nagpalit tayo dun sa may steering wheel ng langis. Kasi hiwala yung langis dun eh. Ayan. Bali ito, nailagay na to. Nung nagpalit nga tayo ng belt dun sa steering wheels. Ayan. Ito yung nilalagay na langis doon. Tapos umorder tayo ng ito. Actually nabuksan ko na to kahapon. Kahapon dumating to gabi na dumating. Ito mga kaspat. Ha? Mga kaspat. Ito. Dito mo, lagay mo dito. Yan. Dito. Yan. Air filter. Ang pinaka-lungs ng ating kotse. Yan, papalitan natin. So yung oil hindi muna natin papalitan. Gusto ko sana isabay na, kaya lang bago pa naman daw yung oil niyan nung kinuha ko. At sa lungs, machine niya of the engine. Tapos ito, bumili rin pala ako. Ito, nag-DIY ako ng ng awning. Dahil mahal yan, nasa 10K. Tapos yung mga second hand is nakikita ko 8K. Wala akong makitang mababa. Kaya ginawa ko, umorder ako ng tarp na tigwa 150. Ang ano nito is 2 meters by 9 meters. Pero 2 meters by 2 meters lang. Balik mo yan doon. And DIY lang tayo. Ito mga kaspat, nakakita nyo na ba to? Ayun lang yung unit natin. Buksan muna natin itong hood nya. At titignan natin yung mga papalitan natin. So ito yung radiator nya, papalitan natin ng pure coolant na to. Kasi ang halo dito dati ng may-ari is mix. So mas maganda kasi nga lumang model na siya, 1997 model. Mahina na mag-charge itong itong alternator. So pinalinis ko pa nga yan. And hindi ko na rin na video yun, pero ayan, papakita ko na lang sa inyo yung picture. Ayun yung mga ginawa. Tapos ayun, so ito DIY na lang natin. Tayo na lang magpapalit ng coolant nito at maglalagay ng air filter. So basic lang naman yun. So try po sana natin to. So unahin ko muna itong pinakamadali lang, itong air filter. Ayan, bago na yan mga kaspat. Kasi nga pala, itong air filter nitong sasakyan na to is wala nang karton. Ayan yung dilaw na nakikita nyo, wala nang ganyan, ito na lang puro bakal. Pakita ko sa inyo. Ito muna tanggalin natin kasi ito yung madali-dali. Sunday ngayon, magre-rest day tayo, kaya kanain muna natin to. Ewan ko kung pinapanatili lang nilang ganito, kung anong purpose na walang karton yung air filter, hindi ko alam. Siguro may purpose yun, pero sa tingin ko, para sa akin hindi maganda yun kasi hindi naman ganun yung inano sa factory. Yung pinaka original niya syempre talagang ang air filter may karton, kasi kahit nga sa motor ko talagang may karton yun. Ewan ko bakit hindi nalagyan ng may-ari. Nakalimutan na siguro yung maintenance. Yan. So bale, eto siya mga kaspat. Ayan o. Pansinin nyo. Walang karton. Walang karton yung air filter nya. Ay nako. So ipapalitan natin 'to mga kaspat. Buti ka mo chinecheck ko. Chinek ko yung air filter nya.
So ito lalagay natin. Baliktaran naman siguro to. Yung spot bago ng air filter niya. Ganda-ganda na hinga niya. Kasi ayon sa ano ko, sa syempre research din tayo sa sasakyan. Nakakabawas din ng gastos sa gas itong air filter talaga. At saka meron pa akong nakita, meron ditong nilalagay na thermostat yata yun, thermostat. Dito malapit sa may connection ng radiator papunta ng makina. May nilalagay na radiator, ayan, thermostat na nakakatipid sa gas. Kasi ito, although na matipid naman siya, pero hindi ko pa nakikita talaga na matipid talaga siya. Kasi along the Talavera, ilang kilometers ba yun? Talavera hanggang dito. Kasi ano 2 hours mahigit din namin biniyahe. So yung gasolinang 500 pesos, nakaabot pa hanggang dito, hanggang kinabukasan. Meron pa siya. So ayun, balik tayo dito at sarahan na natin tong air filter. Yun. At nasukat, syempre, pang Kia Pride dyan. Kia Pride lang sa kalam. Alam niyo ba mga spot trivia lang ang Kia Pride nung araw, nung early 90s, ito ang people's car kung tawagin noon. Bakit people's car? Kasi ito yung pinakamura, nakapresyo lang ng motor nung araw. Kia Pride. Yun lang, research lang syempre. At mga kaspatas, dito na natin itong flush no radiator sa ilalim. Tingnan natin yung pinaka-lock nya. Kasya ba ako dito? Tingnan mo na. Puta, asan ba siya? Mami, tingnan mo na. Ito. So kakamayin lang pala. Ayan siya. Ayan. Ayun, ito siya. Ito pang hirap. Ito siya, ayan. Buksan natin. Plies lang siguro to. Ulo na. Ito na yung coolant. Ay, may tubig. Anak ko, napakadumi. Buksan natin ibabaw para mas mabilis mag-drain. Ayun. Dami. Dami. Yan, pa-flush natin. Tapos huhugasan natin ng mineral. Ito na lang yung nasa ano. Yung iba kasi ginagawa dito, lalagyan nila ng tubig, yung absolute, tapos ilalak uli nila, tapos patatakbuhin ng mga 5 minutes para daw mas maalog yung mga dumi doon, yung mga latak sa loob. So tayo naman, gagawin lang natin, i-drain lang natin siya ng tuloy-tuloy para lang ma-wash yung mga ano, yung mga dating coolant niya. Ito clear na yung bumababa. Ayun, ang daming mga latak-latak oh. Pero best way din yung ganun, yung patatakbuhin nyo muna bago mo palitan talaga lahat. Kasi may napanood ako, ganun yung ginawa at effective naman. Ito, nagbabaan yung mga dumi oh. Ayan, dumi oh. Tapos yung reserve, tanggalin na rin natin ito reserve, palitan natin ng pure coolant. So ito na yan. Ito yung papalit natin ng coolant, pure coolant, ready to use na. Tapos may napanood ako sini-CPR nila to para mas lumabas daw yung tubig. Gawin natin yun. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Drain lang natin ang drain hanggang wala nang tumutulo dun sa may baba na tubig. Ayan o. Tumutulo pa eh. Ayan, dumi oh. Ayan, ito yung reserve nya.
Tanggalin na rin natin kasi may natira pang mga coolant dyan. Wala na palang laman yung reserve. Ayun, may laman, konting-konti lang. Ayaw, wala nga oh. Lagay natin ito. Ayun yung laman ng reserve. Uy. Yan lang, ganyan kakonti ang laman ng reserve. Tapos ako po, puro na siya latak. Bombetin natin ng husto. So ang laman ng coolant na to, ng radiator, is nasa 3.7 liters. Ito. So itong ano natin, nabili natin 4 liters to. So meron, pag sumobra, pwede nating mailagay dito sa may reserve. Bombetin muna natin. Bombetin natin to. At ayun, okay na to. Linis na yung loob kaysa kanina. Hindi ko rin kasi maaabot yung mga singit-singit na yan eh. May mga natira pero nasa taas naman. Balik na natin tong yung reserve nya. Ayun, nakabit na natin tong ano, yung tank ng reserve. At sara na natin yung drain dito sa may ilalim. Susunod na lang natin palitan ng gasket. Goods pa naman tong improvement. Yeah. Goods na yan. Shake muna natin. Ayan. Ayan. Salin na natin, tapos kung may matira doon natin sa may reserve, at sigurado naman may matitira dito. Kaya 3.7 lang, at doon natin nilalagay sa may reserve yung nasusobra. Yun. At ang advice sa atin, pag maglalagay ka doon ng coolant, kailangan apaw. Yan na rin natin tong reserve at may natira pang konti. Pwede na sa kanya. Reserve at ito, ayan. At yun, try na natin patakbuhin. Wala yung susi. So okay na, nalagay na natin yung air filter tsaka tong coolant. Yun, tignan natin. Yun. 5 click. Ito yung nakuha nating coolant. Yan o. Ang daming mga lupa-lupa sa ilalim. Kasi ito yung sa reserve. Yan. Pakadumi nung sa reserve. Lumuwang. Lumuwang pala to.
Lumuluwang yung tornilyo ng ano. Kaya pala may tumutunog. Akala ko kung ano yung tumutunog. Ito pala. Ayun, wala na. At si Esme, tamang ihaw ng talapia. Ang walang kamatayang talapia. Luto na ba yan? Ay, ihaw siya. At ayun mga kaspata, ito pa pala yung ano natin, yung awning natin. Ito na lang ikakabit natin, tsaka bag na lang. Tapos naka-order tayo ng strap lock doon sa mga bakal nya. Ito nga gusto kong ibaba, medyo nataasan ako dito sa bracket ko na to. Bababa ako siguro ng mga 2 inches. Tignan natin to mga kahit 3 minutes, 5 minutes siguro. Yan lang muna natin siya. At ayun mga kaspat, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. At kita-kits tayong lahat sa camping. Right mga kaspat? It's all about love.